Hello everybody! may Welcome to A Day chicken in po My tayo Life. dito. Dalawang pakete. Actually, ito po ay tumitimbang po siya ng um, 2 kilo. 2 kilo na ba? Buksan lang po natin siya. Yan. So, yung isa pong pakete, ay 2 pakete po. Lulutuin po natin siya ng sisig. At isa naman po ay sa Bicol Express po. Hindi pa po ako nakakita ng fresh na chicken dito. Lahat po ay nasa naka-frozen. Or kung hindi man siya naka-frozen, yung nasa freezer lang siya. Freezer? Hindi, nasa ref. Hindi ko alam. Basta hindi siya matigas. Kaya lang, syempre, mas maganda pa rin yung fresh talaga. Fresh chicken. So, tayo strainer para i-strain natin siya. Tugasan natin. Ang oras po ngayon dito ay nasa 2:10 na po ng hapon. So ngayon po, kailangan ko pong makapagluto agad kasi mga 4 or 5 nandito na yung aking fiancé. Siyempre, kailangan niyang kumain, di ba? Para may pag-uwi niya, may ready na tayong food para sa kanya. Diba? So ayan po, nahugasan ko na yung mga chicken natin, pang sisig, at ito naman yung pang Bicol Express. Patuluin lang muna natin to. Kasi ang unahin ko po munang gagawin, itong pang chicken sisig. Kasi nga po, ibinababad ko muna po siya sa mga kung anumang seasoning. Na-marinate ko muna siya. So anyway po, ito pong paglulutong ito, itong version na to ay version ko po ito, version ng Porsche to. Version ni Porsche to, kaya version po ito ng pilingila. Version po ito ng inyong pilingerang vlogger. So, tayo mo po, may iba-iba naman tayong version. So, dito po siya ibababad. Lagyan natin siya ng 2 takal na, o isa't kalahati lang. Kasi nung una din, nung gumawa ako nito, mga 2 takal kalahati nito. Sobrang dami nung ano niya, sobrang dami niya actually. So iba na natapon ko lang din, di sayang, di ba? So ngayon, sa pagluluto natin ng araw-araw, na nalalaman natin kung gaano kadami lang. Diba ito? Yan. So, isa't kalahati lang nilagay ko. Tapos, nalagyan natin siya ng onion. Minced onion na po siya. Napadami ako na yan. Minced onion. Lagyan natin siya ng garlic powder. Yan, para malasa siya talaga. Bango ng garlic. Siyempre, lalagyan natin siya ng paminta. Parang naghihingalo na siya. Kailangan na siyang i-charge. Ano siya? Okay na siya. Tapos, lalagyan natin siya ng chili powder. Yan. Chili powder. Yung katamtaman lang. Kasi maglalagay pa tayo ng sili mamaya sa yung fresh. At lalagyan din natin siya ng iodize. Ang tama lang. Yung magkalasa lang siya. And, yung pambansa nating pang lasa din.
At syempre, lalagyan natin siya ng itlog nyo. Yan. So, yung itlog nyo, dalawang itlog ang lalagay ko ngayon. Pero usually, ang nilalagay ko isa lang. Wala lang, gusto ko lang. Diba? Oops! Tapos, lalagyan natin siya ng water. Mga dalawang ganito. Or 1.5 lang din. Dalawa na. Pero wait, haluin ko muna siya kasi baka mamaya. Yan. Halo-halo. Lagyan ko pa siya ng kalahati. Alright. So, alam ko po sa inyo, yung iba sa inyo, may mga version din po kayo kung paano kayo magluto ng sisig nyo. So, ito lang naman po yung alam kong version ko. Actually naman po kasi, as long as masarap siya, nagustuhan siya nung papakainin ko nito, okay na po sa akin yun. Kasi ang hirap naman po nun na hindi naman pala nila nagustuhan, tapos yung parang luluto yung sa kanila, di ba? Tapos, naglalagay din ako ng Knorr cubes. Ang cute ng Knorr cubes nila dito ng diot. So, kaya dalawang lalagay ko kasi maliit lang naman siya. So, ang ginagawa ko dito, na-microwave ko siya para lumambot. Nalagyan ko siya ng konting water para mag-melted siya. Diba? Okay lang. Ano sobrang? Gamitin natin ng takal. Yan, tama na to. Tama na to. Sorry, siya. Yan. Lagyan ko lang muna. Tikman ko siya kung tama na ba yung lasa niya. Badal-dali rin lang tayo. Okay na siya sa akin. Kasi mamaya, pag gisa ko nito, gigisa ko pa ito mamaya eh. So pag gisa ko siya, lalagyan ko pa siya ng mga pampalasa. Kaya, yun. Dapat yung hindi siya ganun kaalat. Tama lang yung lasa niya. Kahit matabang siya, okay lang. Minute. Okay. So, gagawin ko dito ay, ayan, di ba lumambot siya. So, ihalo ko na siya dito. Para lang madurog siya. Ganda ng ano ko, ayaw yung madurog. Yan. Okay na to. Bababad ko na ngayon yung mga chicken. Pero ang ginagawa ko muna sa chicken, kailangan natin siyang saktan. Saksakin. Char. Saktan katulad ng pananakit ng mga jowa niya sa inyo. Wala lang. Gusto ko lang siyang saktan. Lagyan natin dyan.
So, natapos na natin siyang saktan. Ngayon, mamarinate na natin siya. Haluin na natin siya. Para lang makover yung buong chicken. I mean, yung chicken natin dito sa ginawa nating marinated. Ano ka ba yung sinasabi ko? Ginawa nating yun. Basta yun na yun. Yan. Abad lang natin. Diba sakto lang yung ginawa kong powder. Mix seasoning. Paano ba ito sabihin? Ano nga tawag dyan? Comment niyo po ako ano ba tawag doon sa ginawa ko. Hindi talaga makuha ng utak ko kung yun. So, isi-set aside lang natin siya kasi mamaya pa natin siya lulutuin. Ngayon po, maghihiwa na rin ako ng pang sisig. Hindi. Ito ay pang Bicol Express natin. Hiwain na natin. Alright. So, hiwain lang natin siya ng katamtaman. Hindi naman maliit masyado. Katamtaman lang. Siguro yung mga ganito. Ganito kaliit. Na, masyado maliit. Kasi pag naluto po ito, lumiiliit din siya eh. So, yung saktuhan lang. Ganito. Ito ay may balat. Ayaw ng fiancé ko na may balat eh. O tatanggalin natin. Diba? May balat or may taba-taba. Sa Pilipinas, di ko nga tinatanggal yun. So, ito na po yung nahiwa natin na pang Bicol Express. So, ang gagawin ko muna po dito, papakuluan ko muna po siya. Pero hindi ko po siya nilagyan ng tubig. Kasi po, nagkukusa po kasi siyang nagtutubig. Hindi ko lang po alam kung bakit. Pero siguro talaga pag nasa frozen or nasa freezer. Lagyan natin siya ng ilaw. Dito sa high. Ayan lang natin muna siya na uminit hanggang sa kumulo siya at lumabas yung water niya. So, habang naghihiwa po tayo, habang nag-aantay po tayong kumulo yun, yung chicken natin, maghiwa muna po tayo ng chili, ng sili. Sa Pilipinas, na sili mas, mas gusto ko siya kasi dito, iba yung sili nila yun, tingnan niyo. So, maghugas tayo ng ilang piraso nito. Siguro, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces. At may tira akong sibuyas nung nakaraan. Nakalagay siya sa prep, kaya okay lang yan. Ewan ko, sa iba naman ayaw nila nang gumagamit ng nahiwa ng onion kasi daw ganito ganyan. Pero anyway, ako naman, nilagay ko naman siya sa ziplock eh. Kaya, okay lang yan. Okay lang yan. O, diba? Hinaan ko lang yung apoy para hindi naman ganun ka.
Baka mamaya magsunod na naman. Na naman, sabi-sabi nakasunod na ako. Na onion. Hindi nga siya onion. Sila lagyan natin dito sa plato. May hiwa natin. Gasan muna natin. Tikman nga natin kung maanghang. Parang wala naman. Ba yan? Hindi siya maanghang. Parang late yung pagkaanghang niya. So, ito na yung chicken na pinakuluan natin. Madami siyang tubig actually. Mga siguro sa kaldero, mga ganito. O, di ba? Pagkatapos ito, igigisa natin siya sibuyas, bawang. Yung mga sibuyas. Ako, papayakin na naman ako nitong sibuyas. Yan, panlaki kasi ng sibuyas nila dito eh. Tapos, bawang. May pang palo tayo sa bawang. So, ito lang, 1, 2, 3. O, diba? Tapos, saka natin siya hiwain ng ganito. Yan. So, ready na siya. So, yan na. Magigisa na po tayo ng sibuyas, bawang. Pinitin lang ulit natin yung pinaglutuan natin kanina ng chicken. Lagay na tayo ng butter. Butter nilagay ko instead of mantika. Tunawin lang natin siya. Hinaan ko lang yung apoy. Ay, ingay. Ayan. Tapos sasabay ko na rin yung bawang. Ang bango. Doon lang natin siya na ma-brown konti. Tapos saka natin lalagay yung sibuyas. Yan, brown na yung bawang. Lagyan na natin yung sibuyas. Okay. Antayin lang natin na maluto yung sibuyas. Saka natin lalagay yung chicken. So ngayon, lalagay na natin yung chicken natin na pinakuluan kanina.
Ayan. Alam ko magtutubig pa siya mamaya ng konti. Kasi hindi ko naman talaga siya masyadong pinakuluan ng, niluto na para lumabas lahat ng water niya. So, kailangan kasi din natin may konti pang tubig para hindi na tayo magtubig mamaya. Simula lang natin. Tapos lalagyan ko siya ng yung nabili ko sa Asian grocery dito sa Oklahoma. So, nabili ko siya ang ginisang bagong. Gisado na siya kaya hindi ko na siya ginisa kanina. Hindi tayo siguro ng, hindi naman siya masyadong maalat eh. Hindi talaga siya maalat. Kasi timplado na siya. Pinas ko ng dalawa. Or dahil sa kalahati. Natin. Kaya lang natin siya munang magsabaw konti ulit. Ilalagay ko na rin yung ating sili. Silit natin ulit. Ang bango niya, actually ang bango niya. Tapos, ilalagay ko na rin yung coconut natin. Dahil wala tayong coconut dito, fresh coconut, so lalagay tayo ng itong coconut nila dito. Yung last time na nagluto kasi ako ng Bicol Express, which is pork siya, hindi ko siya ganun kabit, yung coconut na nagamit ko. Ibang brand yun. So, hindi ko siya ganun kagusto. So, tatry natin tong brand na to. So, hindi ko alam, ayoko magpakita na. Try natin siya. Kung ibang brand naman to, try natin. Ano siya? Kaya lang natin siya lalagyan pa pala natin siya ng paminta para pampalasa. Mas gusto ko yung maraming paminta. Tapos mix siya ng konting aji. Hindi lang. Gawin natin. Titikman ko muna yung anong lasa niya, kung pwede na. Lagyan natin ng kailangan pa natin siya lagyan ng salt. Medyo may kagap yung sili niya. Yan. Kaya lang natin siya hanggang sa maunti yung sabaw niya. Yung gata. Ito na po yung ating Bicol Express. Iba lang yung kulay niya dahil sa mga ingredients na nagamit natin. Pero maanghang po siya. Okay na siya. So, ngayon naman po, luluto naman tayo ng pang-sisig natin. Chicken sisig. So, painitin lang po natin yung kaldero kasi magpiprito muna tayo ng ating chicken. So, mainit na yung kaldero. Lagyan natin ng mantika. Dami dapat. Para lubog talaga yung chicken pag pinirito natin. Pinitin lang natin siya. So, ayan na. Mainit na po yung mantika natin. Lalagyan na po tayo ng chicken na ginagawa natin kanina. Siya. Ganda ng mantika.
babalikan dito natin sila. So, katapos ko lang mag-prito ng chicken, gawin naman natin ngayon, ay hiwain naman natin sila na maliit. Init pa siya, kaya kailangan ko siya ng hawakan ng pang-ipit. Oops, durog. Tank! Okay lang yan. Okay lang yan. How large? Tamang-tama lang yung pagkaluto natin sa manok. Okay lang yun maghiwalay siya. Kasi pag hiwalay naman din na talaga natin sila. Char. Kasi nga igigisa ko pa yan mamaya. With sauce. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung sauce ko dito. So naiwan na natin yung chicken natin na pinarito. Ito na siya. Tapos ngayon naman gagawa tayo ng sauce niya. So, nakahiwa na rin ako kanina ng onion. Tapos, ito ay beef liver. Wala kasing pork ang una makita sa grocery, kaya beef liver ang gagamitin ko. At syempre, may mayo tayo at may toyo tayo. At meron na rin akong nahiwang mga sili. Kailangan din natin ng lemon. So, ganito po yung version kong gumawa ng sisig. So, kayo po, iba po yung version nyo. So, okay lang po yun. Lalagay ko na po yung ating sibuyas. Ang ating sili. Kuha lang tayo dito ng kaunti lang. Kailangan lang siyang maglasa lang siya ng liquor. Tapos, kuha tayo ng mayonnaise. Ayan. Tama na siguro yan. Tapos, lagyan natin siya ng toyo. Sakto lang. Ayan. At dinalagyan ko rin siya ng yung ating seasoning. Pambansang seasoning. Char. Ang lang din. Haluin natin siya. Pag ito pang halo natin. Yan. Kung kulang pa yung mayonnaise natin, patagdagan pa natin yun.
Dagdagan pa natin ng mayonnaise. So ito na po yung ating nagawang sauce. Ayan. So ngayon po gagawin natin ngayon, tayo po ay magigisa na. May kaldero na tayo dito. Lagyan natin ang apoy. Painitin lang natin siya. So mainit na yung kaldero natin. Lagyan natin ng butter. Tapos lagyan na natin yung chicken. Lagyan lang natin. So, lagyan natin yung chicken, saka natin lalagay yung itong sauce na ginawa natin. So, ayan. Ulit. Bango. Na lang natin yung apoy. Tapos, kanta lang natin dagdagan yung sauce. Ibisa kaya natin ito. Ibisa natin. So, ito na po siya. Okay na po ito. Tignan na lang natin kung okay na yung lasa niya. Saksak. Dagdagan na natin na konti yung ganito. Konti lang. Tapos, okay na ito. So, ito na yung finished product natin. Ito yung chicken Bicol Express. At ito naman yung chicken sisig natin na version natin. Actually, lahat ito ay version natin. Chicken Bicol Express a la Portia. And then, chicken sisig a la Portia. Ngayon, kapatikin natin kay fiancé kung ano ang kalalabasan. Anong result. Kung masarap ba o hindi. Ito yung chicken sisig na papatikin natin kay fiancé. Isian lang natin siya ng kalamansi or ng lemon. Kaya wala akong kalamansi dito, lemon ang ginamit ko. Kunti lang. Tanggalin ko na lang yung mga buto. So, mahal ko. Taste my menu for today. That one, it's chicken sisig. So, taste it first. It's good. It has nice flavor. I like the liver along with the chicken. Like, it really gives a nice profile. The texture is good. And it's like, I don't know, just spicy enough, like not too spicy, but not lacking any. So it's good. I give it a B plus. B plus? A B plus. It's B plus. It's still good. Oh, okay, B plus. Mm-hmm. Thank you. B plus. Mm-hmm. Okay. Sarap. Okay. And next one. Masarap. Masarap. This chicken Bicol Express. So try this one for, just little. I give you a little bit because I don't know if you will like it or not.
Tirang, 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 tirang. It's good. It's a little more spicy than this one. It had like very nuanced coconut flavor. So there's like a Very little what? bit of coconut. A very coconut Yeah, it's like a flavor. nuance, like a small, Oh, like it's Okay. barely there. okay. But it's good. Yeah. I like the chicken sisig better. For you. Mm-hmm. I know that. Because Bicol Express supposed to be spicy. Mm. Yeah. I like it spicy. Like if this was spicy, the same level of spicy as this would still be fine. But just the flavor. I like the flavor profile Of of the this sisig. one better. Mhm. Yay! Palakpakan! This one's good though. So, the winner is For me, Sisi. the chicken sisig. Even Thank if you it was so a little much. spicier, I'd still be happy with this one. But you still gonna eat this one. Oh, I mean, it's not bad. It's not disgusting or anything. It's still good. It's just I like the flavor of this one more than this one. All But I right. like the heat in this one more than this one. So I like that this one is more spicy than this one. I do like that. Okay. Hmm. But yeah, overall they're both good. Just different flavors. Thank you so much, Mal. That's it for today's vlog. Thanks for spending a little part of your day with me. I hope to see you again in my next video. Until then, stay happy, stay kind, and take care.